Pagbabalik ng ating Panginoong Hesus o tinatawag na rapture na papanaginipan ng maraming mga kabataan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ano ang indikasyon o mensahe nito sa sangkatauhan? Talaga nga bang malapit na malapit nang maganap ang greatest event ng church na kung tawagin ay rapture? Hello, what's up mga sangka? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po ang ating Facebook page. Maraming mga kabataan daw po ngayon mga sangkay ang nananaginip. Ang panaginip na ito mga sangkay, nakikita daw po nila na nagaganap na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus o tinatawag na rapture. Dapat nga ba natin ito ikatakot o mas ikatuwa dahil nalalapit na ang araw ng ating Panginoon? Kapansin-pansin na ngayon mga sangkay sa iba't ibang panig ng ating mundo itong mga matitinding kaganapan, iba't ibang klaseng mga trahedya ngayon ang nagaganap sa ating planeta na marami na rin po mga tao ang nakaka-realize ngayon na mayroon pong supernatural na nangyayari ngayon sa ating mundo. Bagay na kung saan ang tanging makakapagbigay lamang kaalaman sa tao ay walang iba kundi ang mga propesiya na nakasulat sa banal na aklat. Ang salita ng Diyos ay naghahayag sa atin mga sangkay kung ano nga ba ang magiging kaganapan sa mga susunod na panahon. Ano ang sitwasyon ng ating mundo at kung papaano paghahanda nito ng sangkatauhan. Sa science mga sangkay madalas nababanggit yung mga trahedya na tumutukoy daw po sa climate change or global warming. Lalong lumalala po ngayon ang sitwasyon ng ating mundo. Kamakailan lamang mga sangkay marami pong mga lugar sa ating planeta ang nasusunog kagaya na lamang po ng California wildfire na maging yung mga mansyon ng mga mayayaman sa Hollywood kabilang po sa mga natupok. Ang mga malalakas na bagyo mga sangkay ngayon ay hindi na rin po maipaliwanag ng mga scientifico. Ngunit ang tinutumbok po nila mga sangkay ay climate change. Patuloy din pong umiinit ang ating panahon mga sangkay na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng matinding pagbabago ngayon pagdating po sa klima. Nasusunog ng kusa ang mga kagubatan, nagkakaroon po ng mga matitinding heatwave. Inuulan na rin po ng yelo ang mga disyerto at binabaha na rin. Natutunaw na rin po ang mga yelo mga sangkay o glaciers sa Antarctica. Ano ang nangyayari sa ating mundo? Ito nga ba ay isang climate change o ito po ay end times na sinasabi po ng Biblia? Marami po mga Bible scholars, mga sangkay ngayon ang nagsasalita, maging mga pastors, ministers, mga lingkod ng ating Panginoon, mga propeta. Nagsasabi po sila mga sangkay na ang church ay dapat na pong maganda sapagkat at any moment daw po magaganap na daw ang tinatawag na rapture. Ang word na rapture mga sangkay ay hindi po natin mababasa sa mga English Bible. Subalit sa Greek word mga sangkay, ang rapture ay tinatawag na harpazo na ang ibig sabihin to seize, to snatch, to catch up. At ang word na yan mga sangkay, walang iba, tumutukoy po sa caught up, pagdagit o bigla ang pagkawala ng sangkatauhan. Ito po ang tinatawag na rapture mga sangkay. Na bagamat wala po ang salitang yan sa Biblia, maiintindihan po natin ang ibig sabihin o ang kahulugan mga sangkay na walang iba kundi ang bigla ang pagkawala na magaganap daw po sa sangkatauhan sa paparating na panahon. Ito po ay matatawag mga sangkay na great event ng ating Panginoong Diyos at ng church. Subalit mga sangkay, huwag po tayong maligaw. Ang rapture at second coming of Jesus Christ ay magkaiba. Subalit may pagkakapareha sa mga sangkay pagdating po sa mga signs na nakasulat sa Biblia. Ang rapture kasi magaganap bago ang araw ng tribulation or sa gitna ng tribulation kung saan ang church ay kukunin ng ating Panginoong Diyos para hindi maranasan ang hagupit ng kanyang galit sa mundong ibabaw na tinatawag na Great Tribulation. Samantalang ang second coming of Jesus Christ, ito po ay magaganap doon sa Israel, sa Mount of Olives na kung saan sasagipin po ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan sa gitna po ng matinding digmaan. Sa araw na yun kasi mga sangkay, papalibutan po ang Israel ng napakaraming mga mandirigma sa buong mundo. Nasindami po ng buhangin. Sa oras na yun mga sangkay, bababa ang ating Panginoon. Makikita ng mga Hudyo ang bakas ng pagkapako niya sa krus. Kung kaya't dito marirealize nila mga sangkay na si Jesus Christ nga ang tinutukoy na Messiah na sila mismo ang nagpapako. Sa second coming of Jesus Christ, bababa na po tayo kasama ang ating Panginoon. Subalit, sa rapture o ang pagbabalik ng ating Panginoon para po sa Gentiles or church, tayo pa lamang ay susunduin ng ating Panginoong Hesus. Maraming lumalabas ngayon mga sangkay na mga video sa iba't ibang bahagi ng social media na kung saan
saan nagpapahayag ang mga kabataan na kanila daw pong nakikita sa kanilang mga panaginip ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus para sa church o para sa atin. Kagaya na lamang po ng inyong mapapanood ngayon mga sangkay, ang sinasabing 4 years old na bata ay nanaginip mga sangkay kung saan nakita po niya ang kanyang sarili kasama po ang kanyang pamilya, nakasama po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Panoorin niyo po ang video na to. I had a dream about Jesus. You did? What was the dream? I was up in the cloud with Jesus all day, always. Jesus flew up there, and Daddy and Layla, and Kai was up there too. And Kayla too, Mommy. We were up in the clouds. What about Grandma? Hindi lamang po yan mga sangkay ang makikita natin ng mga nagtetestimony ng mga magulang ng mga kabataang ito na kung saan ang kanilang mga anak ay nakapanaginip nga po na nakita po nila ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. I was at school and we went outside. We saw Jesus on a mountain rocks. About the rocks. He looked like he had a white dress and a red suit. A suit? Like a sash? Yeah, That's what you mean? Like, did it go over his shoulder? yeah. Oh, okay. All right. And what happened then? He said he was going to raise us up into the sky, and he did. He said he's going to raise us up into the sky? Yeah, and he just flew up in the sky. Hello, Rafa. Con đi shop cơ nhỉ kì mình. Preyesu. Khanh Presu. Con Preyesu. Khanh Presu. Khanh Popo còn. Con. Popo. Hai mấy tiền. Hai con Pe. Khanh Te. Te boy kì. Bỏ lương. Bỏ lương. Khanh Presu à. Khanh Te Presu à. Con. Hai tao hoa tao mà nè. Bay. Bay nè. Nai khai. Ba mạ cầu. Ba mặt cồn. Hay khơi nhập sinh tiền à. Con. Khơi này kì. Tại con dây bật đà. Têu đá miếng rút riêng mày còn. Miếng slap. Miếng slam. Slap boy kì. Slap bỏ lương. Slap bỏ lương. This is my reputation, so I'm gonna tell you how it is. My reputation, I was sleeping in my dream. God showed me the clock and I woke up. I was like, whoa! In the dream, not when I was sleeping or dreaming about it. In the dream, the little thoughts I was thinking about. You woke up in your dream when Jesus showed you a clock? What time was it in the clock? It was 12 hours. About to be the time for the rapture. You knew it? It was about time to be for the rapture? Yes. Okay. And then what else? Then God said, do not be afraid. I'm the Messiah. I will show you this. And he showed me that. To show you the clock? Okay. So what else did he show you? And then he left and I went back to sleep. It was very close to the rapture. Okay. Then God went back. I will show you the clock again. Then it was time for the rapture. It was 11:59. It was the 58, the hour of the 12. I see. Very close, very close. Then I woke up the trumpet sound. I know that God showed me the clock, and that he brings us to heaven. The trumpet sound like this. Then we swoosh up to heaven. The ones who believe in God. Whoosh, whoosh, whoosh. I am doing this video because I want to tell you guys about a dream that my son, my 4-year-old son, had. He had a dream 2 weeks ago that Jesus came down in a cloud, and he said that there was angels on Jesus's side, on God's side, on both sides, and that Jesus helped the dead people rise up from the ground. And he said when he went to look in the cemetery and on the holes of the ground, there was no more dead people inside the cemetery. Hi Jojo. Hi. Did anyone tell you to say this to everybody? Yeah. Who said? Jesus. And what you want to say? That Jesus pushed the Satan. Jesus pushed the Satan. Yeah. And what is about to happen? The earthquake is going to break the house. The earthquake is going to break the house. Yeah. Then what is happening? And the Jericho broken.
Bad is happening. Yeah, the cloud that's opening the sky. The cloud is opening the sky. The sky is going to open. That's what you're saying? Yeah. How it opened? Show it again. And who is opening the sky? Jesus. And what else is happening? Also, Jesus have a fire eyes and sitting on the throne. Shakharaba Sikiribi. Jesus is sitting on the throne with fiery eyes. Nakakapangilabot mga sangkay kung iisipin. Subalit tayong mga naglilingkod sa ating Panginoon ay hindi dapat po mag-alala. As long as maayos po yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesus, wala pong dapat ipag-alala. Ang araw na ito mga sangkay ay isang espesyal na araw para po sa mga mananampalataya at ang ating Panginoong Hesus. Hindi po ito katang-isip lamang. Ito ay totoong magaganap mga sangkay sa paparating na panahon. Subalit mga sangkay, ano nga ba ang mangyayari talaga sa araw ng rapture? Papaano ito magaganap sa ating mundo? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa araw na ito mga sangkay, pag tumunog na po ang trumpeta ng ating Panginoong Diyos sa kalangitan, marami po ang makakarinig nito, mawiwitness po ng lahat ng tao sa buong mundo. Lalong-lalo na po ngayon mga sangkay, mayroon po tayong matataas ng teknolohiya, may internet, marirecord po ito ng mga CCTV, mga cellphone, at marami pa pong iba ang matinding kaganapan ng rapture. Tinukoy po sa Biblia o na-describe na sa araw na ito, sa isang kisap mata lamang daw po, isang blink lamang ng ating mga mata, ang kasama mong mapupunta sa langit ay biglaan pong mawawala. Subalit, tinukoy po dito sa Bible, mga sangkay, na una munang babangon sa kani-kanilang mga libingan ang mga taong namatay na, subalit tapat na naglingkod sa ating Panginoon. Sila ang unang sasalubong sa ating Panginoong Diyos sa alapaap. At pagkatapos noon, mga sangkay, ang mga tapat naman na nabubuhay ang sasalubong sa ating Panginoong Diyos sa isang kisap mata. Para sa mga unbelievers na hindi po naglilingkod sa ating Panginoon, ito po ay nakakakilabot, nakakatakot kung iisipin. Kung kaya't, kinakailangan po natin maglingkod sa ating Panginoon upang ang takot na yan ay mapalitan ng kagalakan at paghahanda sa paparating na araw ng ating Panginoon. Ngunit mga sangkay, wala pong nakakaalam kung kailan mangyayari ang tinatawag na caught up, pagdagit o rapture. Ayon po sa Mark chapter 13 verse 32, ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ang Panginoong Diyos lamang po ang nakakaalam mga sangkay. Kahit po ang mga anghel, kahit ang mga propeta, hindi po nila alam mga sangkay kung kailan mangyayari ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't, kinakailangan lamang po natin paghandaan ito spiritually. Kailangan maayos po yung ating relasyon sa ating Panginoon, na kung dumating man ang araw, natutunog na po ang trumpeta ng ating Panginoon sa kalangitan, kumpiyansa po tayo ay maliligtas at makakasama sa pagsalubong sa ating Panginoon sa alapaap. Ngunit mga sangkay, tandaan po natin, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay kagaya po noong panahon ni Noah. Maraming tao ang busy, maraming tao ang walang pakialam sa pangangaral, maraming tao ang mas binibigyan po ng halaga ang mga bagay sa mundo until dumating po ang pagpatak ng ulan sa panahon po ni Noah. Ayon po sa Matthew chapter 24, but as the day of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came, and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Ganito din daw po ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Marami po ang magiging busy sa trabaho, sa career, sa lahat pang mga bagay na makamundo, na nakalimutan po nila ang ating Panginoong Hesus. Samantala, biglaan pong tutunog ang trumpeta ng ating Panginoong Diyos sa kalangitan at magugulantang ang lahat sa buong mundo. Maraming mga tao ang mawawala sa araw na yon. Mga taong nakasama na po ng ating Panginoon sa araw ng rapture. Just imagine mga sangkay kung anong gulo ang magaganap nun sa ating mundo. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.